May panibagong modelo na naman ang inilabas mula sa pinagkakatiwalaang Japanese brand automaker dito sa bansa na Mitsubishi. Ang inilabas kahapon lamang na tatalakayin natin ngayon ay isang pampamilyang sasakyan na para sa mga mamimili na naghahanap ng modernong SUV car na mas malaki ang capacity at mas gusto ng mas malakas, matipid, matibay at may kakaibang mga katangian. Bagong modelong ito na siguradong magugustuhan mo lalo na kung malaman mo ang bawat nilalaman nito. Kasama ng kabuang presyo. Pero bago yun, syempre, kung bago ka lamang po dito sa aking channel, lamang kaibigan po din mo subscribe button pati na notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Inilabas ng pinakabagong modelo ng Mitsubishi Motor Philippines na may high upgrade performance, modern specs and technology at may bagong design concept na tinatawag na Gravitas Dynamism. Ang Mitsubishi DST 2025 model ay isang full compact adventure type SUV na pangkaragdagang modelo ng brand sa lineup nito dito sa bansa na pinapangunahan ng Montero Sport midsize SUV, X-Force 3 compact SUV, Expander at Expander Cross crossover MPVs. Ang bagong DST SUV ay naglalaman ng mga makabagong kagamitan mula sa loob at labas. Kitang-kita naman natin mga kaibigan, ibang-iba na talaga ang itsura nito sa karamihan. Pero kung ikukumpara sa bagong modelo lang din ng brand dito sa bansa na Mitsubishi X-Force, ay halos kamukha lang din naman ang datingan. Ang mga ilaw nitong DST ay fully compact LED type na naklase mula sa harap at likod. Ang buong hugis nito ay parang nakuha pa mula sa Montero Sport. Ang design, dynamic body figure, maging ang ilan pang aesthetically appeal nitong modelo gaya ng tindig, laki, angas, taas, lapad at haba nito ay parang Montero Sport nga. Maging ang front face design nito kung tutuusin na binago na nga lang pagdating sa ilang mga estilo. Meron itong front bumper design na tinatawag na Gravitas Dynamism design upang kilalanin bilang isang powerful na klase ng SUV type. Meron itong 3D LED type na mga line shape design daytime running light at dalawang line shape din na fog lamp sa ibaba. Kasama ang boomerang shape na headlamp at Y-shape rear combination lamp system na magbibigay dito ng mas magandang visibility sa madidilim. Binibigyang angas at arte ang kabuang disenyo ng modelong ito kabilang ang pagkakaroon nito ng rear quarter line LED. Meron din itong makakapal at malalaking sukat ng wheel and tires at siguradong pinatibay din ang mga suspensions nito mula sa harap at likod. Dahilan para maisakatuparan ng modelong ito ang sinasabing best adventurous SUV car ng brand na inilabas ngayong henerasyon. Dahil kung susuriin mga kaibigan, karamihan naman talaga sa mga modelong inilalabas ng brand, mostly yung mga ginagamit sa terrain, ay talagang napaka-reliable sa mga off-road trips adventure. Sapagkat hindi lang sa pinatibay na construction at fabrication, kundi maging sa mga materyales na ginamit nila dito para makapag-produce ng matibay na sasakyan. At hindi lamang yun, itong bagong modelo kasi ay nilagyan ng kakaibang metal sa chassis frame na tinatawag na monocoque chassis frame, na kung ikukumpara sa traditional chassis frame na ordinaryong baka lang ang ginagamit, itong monocoque kasi ay gumagamit ng materyales na pinagsamang casting metal sheet stamping na may kaunting aluminum type para ma-form ang kabuang skeleton ng sasakyan bago patungan ng pinakapanlabas na metal panel shield nito. Kaya ang suporta nito ay talagang mas matitibay. Ngunit mas magaang naman kumpara sa mga ordinaryong metal ng ibang mga sasakyan. Itong monocoque ay hindi rin basta-bastang kinakalawang kahit mabasa man o mababad sa tubig, dahil ito rin ang kadalasang ginagamit sa paggawa ng barko. Bukod pa dyan, ang malaking pakinabang pa nito sa modelong ito ay makakapagbigay ng mas magaang na maneuver, mas mai-maintain ang stability at mas mamamaximize ang capacity at reliability sa performance level. Mas tataas din ang tsansang bumilis ang takbo nito at mas lumakas. At ang pangkaragdagan ay mas maging matipid din sa fuel economy. Yan ang magandang bagay na resulta sa paggamit ng brand ng monocoque chassis frame sa bagong modelong ito. At pagdating sa interior, ang modelong ito ay nilagyan ng malawak na interior settings na may 3 rows at may 7 upuan na para sa buong pamilya. Sinamahan pa ito ng ilang mga modernong gamit para sa magandang accessibility, connectivity at functionality sa loob nitong sasakyan.
Magagandang klase ng upuan na I think ay naka-electronically power adjustable at foldable na rin. Mga naka-leather seat cover na may heat guard pa nakasama at napapalibutan ng buong trim lever ng fully brown wood trim para sa dagdag na elegant looking na inter-base consignment. Mas may enjoy yung bawat biyahe panigurado sa dala nitong convenient at comfort features, kabilang ang pagkakaroon ng mas pinagandang air condition system, ambient lighting at may kasama pang panoramic sunroof. May enjoy mo talaga ang magandang sikat ng araw na tatama sa balat mo habang bumabaybay sa napakalayong biyahe. Isa pa, sinamahan pa ito ng magagandang access sa driver, kabilang ang pagkakaroon nito ng kakaibang multifunctional na steering wheel at isang malaking instrument meter panel gauge na naka-integrated na sa isang full LCD type display kasama ang touchscreen infotainment system nito. Nagpapakita ng malilinaw na sign gaya ng road condition at iba pang impormasyon na kinakailangan ng driver sa pagmamaneho. Bilang ang trip meter, mga sign at notifikasyon at meron din itong 5 types driving mode system para mas ma-handle ng maayos ang anumang road condition. Kabilang ang wet mode para sa matutubig o binabahang kalsada. Meron itong tarmac mode para sa mabilisang pagdadrive sa mga palikulikong kalsada. At iba pang driving mode system na magagamit naman sa iba pang kondisyon kabilang ang paahon na kalsada, mababato at sa mabilisang pagpapatakbo. Gamit ang normal, gravel at mud driving mode system nito ay tiyak na dadalhin ka nito sa mas magandang klase ng maneuverability. At pagdating sa makina, ito ay may 4-wheel drive train transmission system at isang PHEV hybrid capability power engine. Hindi pa masyadong malinaw kung ano ang kabuuang detalye ng makina nito. Kung ito ba ay mas malakas kumpara sa Montero Sport at Triton o katulad lang din ng mga ito. Pero malinaw naman na siguro sa marami kung ano ang naitutulong ng hybrid engine sa isang sasakyan. Bukod sa may extra lakas na maipuproduce, ito rin ay may kakayahang mas tumipid sa fuel consumption. Bukod pa riyan, itong modelo ay meron ding modern technology features para sa safety and security. Kabilang ang pagkakaroon nito ng MI Pilot. Isang safety features na kung saan pinapanatili nitong nakababad lang sa isang lane o linya ng kalsada itong sasakyan, na kung saan sinamahan ng lane tracing assistant at lane departure warning para maiwasan ng makabangga o makasagi ng ilang mga kasabayan once nalilipat ng lane o di naman kaya ay liliko, ay aalalayan ka nito sa iba pang paparating na sasakyan sa likuran. Nilagyan din ito ng SAWC, isang Integrated Vehicle Dynamic Control System na nag-e-execute ng AWC concept. Ang AWC concept ay all-wheel control system na kung saan makokontrol ang 4 na gulong nito sa pamamagitan ng 3-type control switch na pipiliin mo sa oras ng mga kinakailangang gamitin ang sistemang ito. At saan nga pa ginagamit madalas ang features na ito? Kundi sa off-road rides, mga pakurbada, madudulas o sa mga biglaang preno at sa mabilisang pagpapatakbo nito. Hindi pa natin masyadong mai-elaborate kung ano pa ang nagagawa ng sistemang ito. Pero kadalasan ay nagpapaganda talaga siya ng maneuver at nagpapanatili na rin ng magandang stability control system sa sasakyan. Ang iba pang feature nito pagdating sa security ay hindi muna natin masyadong babanggitin kasi limitado pa lamang naman talaga ang impormasyon na nakalap natin. Dahil ang modelong ito ay konsepto pa lamang, hindi pa malinaw kung ang lahat ng nabanggit natin bagay, detalye at nilalaman ay talagang ilalagay sa official model nito. Pero ganoon pa man, ang magiging kabuuang halaga nito ay mukhang mas mamahal sa Montero Sport malamang. Siguro sa estimated price ay papalo ito mula sa 1.9 million hanggang sa 3 million. Not sure pa yan mga kaibigan. Kaya kung gusto mo talagang malaman yan, mas maiging nakatuto kayo sa paglabas nito sa susunod na taon. Mitsubishi X-Force. Talagang may kalidad ang isang ito kung titingnan. Sa pangalan pa lang ay nakakamangha ng bagong modelo ngayon ng Mitsubishi Motor Philippines na X-Force 2024 model. Para itong future car na may out of space na itsura at isang electric vehicle. Pero hindi mga kaibigan,
dahil isa pa rin itong sasakyan na gumagamit ng fuel. Bagay na bagay ang pangalan nito na X-Force na nagsisimula sa letter X na nagre-represent sa mga katangian na nilalaman nito, gaya ng pagkakaroon ng extra performance, extraordinary design, eksakto para sa lahat ng iyong lakad at expert para sa on and off-road drive. Ang modelong ito ay isang compact crossover SUV ng brand na mas madaling gamitin kesa sa malalaking klase. Meron itong maluwang na interior space na magbibigay ng komportableng pagsakay at komportableng biyahe. Pagdating sa labas na itsura nito, makikita ang kakaibang disenyo ng ilaw nito. Naka T-shape na LED headlamp na may mga kasamang LED type na daytime running light. Pati na sa lower portion ng bumper ay nilagyan din ng extra lighting. Mas kitang-kita ang itsura nito kahit pa sa madidilim na kondisyon at mas maliwanag na rin. At isang black painted honeycomb design bumper grille na napaka-futuristic at napaka-unique na rin. Kaya nakakabilib talaga kasi kung ito ang gagamitin mo ngayon sa kalsada ng Pilipinas ay siguradong pagtitinginan ka ng marami niyan. At pagdating sa side profile, medyo simple lang ang pormahan nito na parang ordinaryong sasakyan lamang. May mga kasamang color matte black na fender arc garnish sa harap at likod at side skirt na parang sa expander cross. Karugtong ito ng rear bumper tailgate na mas nagpapaganda palalo sa buong disenyo ng modelong ito. At isa pa, built-in na rin sa modelong ito ang shark fin antenna sa roof panel at isang rear spoiler na nagpapaganda ng aerodynamic nito. Ang taillight nito ay naka T-shape design din at naka full LED type na rin na may kasamang lower bumper reflector, pangkaragdagang visibility nito lalo na sa mga kasunod natin sa kalsada. Meron itong malalaking klase ng sukat ng alloy wheel mags at mga gulong na bagay talagang gamitin lalo na sa mga rough road. Mayroon itong sukat na 225 by 50 R18 at ang ground clearance nitong modelo ay 19.3 cm. Mataas-taas talaga kaibigan, kahit pa sa matutubig ay siguradong mapapakinabangan. Meron itong 5 pintuan mula sa harap at likod at isang tailgate na automatic lift o kusang tumataas once na itinaas mo rin ang paa mo sa bandang puwetan nito. Mas madali ang access lalo na kung may mga karga kang gamit na ilalagay sa loob dahil hindi mo na kailangan pang ibaba ito para buksan ang tailgate. Itataas mo na lamang ang paa mo at magbubukas na. Medyo malawak din ang rear compartment base nito o rear storage space na kung saan pwede kang magkarga dito ng hanggang sa 400 liters o yung malalaking maleta. Kayang-kaya dito ang 4 na container ng tubig o 2 cooler. Pagdating sa interior base, mararanasan ng komportabling pagsakay sa napakaluwag na kapasidad nito. Meron lamang itong 5 seating capacity at naglalaman ng mga moderno at kumpletong amenity. Adjustable at foldable na rin ang mga upuan nito na nakatela lang ang cover. Bukod sa napakagandang arrangement ng seats, meron itong aircon system na may auto climate control system. Nilagyan din ito ng air quality control na naglilinis sa mga hangin na pumapasok sa loob nito. Kasama ang mga air ventilator na labasan ng hangin mula sa harap at likod. Kaya mabilis maipapakalat ang lamig sa loob nitong sasakyan. Bukod pa dyan, mapapakinabangan mo pa ito sa mahahabang biyahe. May sari-sarili na rin kasi itong mga bottle and cup holder sa bawat upuan. Merong accessories, power outlet at USB port na pwedeng pagsaksakan at pag-charge dyan ng mga gadget. May power windows sa front at may kasama ring rear reading lamp at trunk lid light sa rear compartment space nito para makita pa rin ang mga kargamento sa likuran kahit sa madidilim na kondisyon kung may kukunin kang gamit. Meron din itong malaking monitor screen na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto at the touchscreen na mas kukumpleto pa sa bawat biyahe mo. At ang isang highlight pa sa modelong ito ay ang pagkakaroon nito ng Yamaha brand audio sound system, mga speaker na naka-Yamaha rin. Talagang ginastusan at hindi tinipid ng brand para mas pumasa sa panlasa ng marami. Meron itong 5 speaker na nakakabit sa mga pintuan at isang voice control na mas magpapadali pa sa buong aktibidad sa loob nitong sasakyan. Ang instrument meter panel gauge ay nakadesign para mas madaling maunawaan ng kahit na sinong gagamit nitong sasakyan. Para na lamang kasi itong TV screen na lumalabas ang lahat ng mga notifikasyon at impormasyon tungkol sa pagpapagana nito. Kasama ang ilang mga indicators, engine check warning, milyahe, bilis, fuel gauge at marami pa.
Meron din itong 4 na driving mode system na nakadepende rin sa mga kalsadang dadaanan mo. Gaya na lamang ng normal mode para sa city ride, wet mode naman para sa mga matutubig o basang kalsada, gravel naman para sa mababato, malulubak na klase, at mud mode sa oras na maidadaan mo naman ito sa mapuputik o kahit saang mga lupaing kalsada. Talagang napaka-futuristic na rin dahil kahit papano ay hindi ka mahirapang mag-adjust sa kung anumang klase ng kalsada ang dadaanan nito. Itong bagong Mitsubishi X-Force mga kaibigan ay inilabas sa 2 klase ng variant na pagpipilian. Ang pinakaunang variant nito ay GLS 1.5 two-wheel drive automatic transmission. Ang pangalawang variant ay ang GT 1.5G two-wheel drive CB automatic transmission. Ang inilagay na makina dito sa bagong X-Force mga kaibigan ay katulad lamang din ng sa Mitsubishi Expander na 4A91 natural aspirated petrol gasoline engine na may 1.5 liter na displacement capacity. Meron itong 4-cylinder, naka 16 valve at dual overhead camshaft sa makina. Kagaya ng iba pang mga brand competitor na Toyota Avanza, Toyota Vios, Suzuki Ertiga, Honda BRB at marami pang iba na naka 1.5 liter na rin. Ang transmission type naman nitong bagong Mitsubishi X-Force ay naka continuously variable transmission na rin o automatic type na klase, na kung saan nagpapaganda ng fuel economy at nagpapalakas na rin ng performance nito. Kaya nitong gumawa ng maximum output na 103 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute at 141 Nm ng torque sa kada 4,000 RPM. Ang bilis nito ay tiyak na halos kapantay lamang din siguro ng Mitsubishi Expander na may 170 km/h. Meron itong fuel tank capacity na 42 liters at kumukonsumo ng 20 to 24 km/l. Hindi pa yan ang tamang dami ng langis na nakaya nitong tipirin dahil depende pa rin yan sa makakagamit at sa pipiga ng kanyang accelerator. Dahil ayon na rin sa Mitsubishi Motors, isa daw ito sa matipid na klase sa kanilang mga modelo. Tiyak na magugustuhan mo talaga ito, lalo na kung gagamitin mo lamang itong pang service at nasa loob ka ng syudad. Bukod pa dyan mga kaibigan, meron din itong mga panalong safety and security features na nakapaloob sa modelong ito. Unang-una, meron itong kasamang tire pressure monitoring. Malalaman mo dito kung dapat bang dagdagan ng hangin ang gulong nito o kulang na ba ito bago pa tayo tumakbo ng mabilis. Ito mo rin malalaman kung dapat bang kargahan ng mas mabibigat na gamit o bagay itong modelo para nang sa ganon ay makakargahan mo ng tama at eksaktong dami ng hangin ang gulong nito. Meron din itong speed sensing door lock. Automatic nagsasara at naglalak ang mga pintuan nito sa oras na mabit nito ang bilis na 20 km/h. Kasama dyan ang pagkakaroon nito ng Hill Start Assist Control System na tumutulong para sa mga paahon na safety features, lalo na kung gagamitin mo ito sa Tagaytay at Baguio ay mapapakinabangan mo talaga ang Hill Start Assist Control System nito. Isa pang safety features na meron sa bagong modelong ito ay ang pagkakaroon ng parking assistant na safety features para sa ligtas at maayos na pagpapark gaya ng front and rear parking sensor. May mga kasamang rear camera para mas maaalalayan mo ng maigi ang pagpapaatras, lalo na sa mga masisikip na parkingan. Sinamahan din ito ng blind spot monitoring system. Magagamit mo ito sa mga biglaan. For example na lang, magpapalit o lilipat ka ng linya. Aalalayan ka nitong maigi para nang sa ganun ay makikita mo kung may paparating na sasakyan mula sa likuran bago ka mag-overtaking. Nilagyan din ito ng traction control system na para naman magagamit natin sa mga off-road ride na nagsasaayos sa bawat ikot ng gulong nito sa front and rear. Dahil dito ay walang tendensing madulas o madisgrasya o makrash itong sasakyan sa mga hindi pantay-pantay na daanan. Sinamahan din ito ng Vehicle Stability Control System. Mai-maintain nito ang maayos na maneuver kahit sa anong klase ng kalsada pa. Kasama sa ilang mga basic na particular safety features nito ay ang pagkakaroon nito ng mga airbags sa driver and passenger seats. Meron din itong mga seat belt sa kada upuan
at sinamahan pa ng crash sensor, front and side impact beams para hindi lubos na mapuruhan ang mga occupants o mga pasahero nito kung magkakaroon man ng matinding banggaan. Sinamahan din ito ng anti-lock braking system na nagpe-prevent sa mahigpit na kapit ng gulong kapag bigla mo itong naipreno sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sinamahan pa ito ng electronic brake distributor na nagpapalakas pa ng kapit ng brake. Mas magagamit mo ito sa mga pababang kalsada lalo na kung ikaw ay may kargang mabibigat. Pagkatapos niyan, nilagyan din ito ng brake assist na para mag-assist o mag-suporta rin sa pagkapit ng braking system nito. At bukod pa dyan, meron din itong security features gaya ng pagkakaroon nito ng engine immobilizer system na hindi basta-bastang mapapagana o magpapastart ang makina nito kahit gamitan pa ng electrical procedure o traditional way ng pagpapaandar. Sinamahan pa ito ng power door lock at central locking. Hindi naman basta-bastang mabubuksan ang pintuan kahit gamitan mo pa ng tools yan. At nilagyan din ng anti-theft alarm at anti-theft device na tumutulong din para maiwasan makarnap o magalaw ng kahit na sinong magtatangka dito sa modelong ito. Ang Mitsubishi X-Force ay nilagyan din ng matitibay na klase ng suspensions sa front and rear para mas maging balanse, hindi matagtag at komportable ang pagsakay. Ang suspensions na ginamit dito sa front ay isang MacPherson strut na may mga kasamang malalaking coil spring at shock absorber. Nagbibigay dito ng magandang bounce lalo na kung may dadaan mo ito sa mga mahahams. Meron din itong torsion beam rear suspension na sumusuporta din sa magandang pagtalbog ng mga suspensions nito sa malulubak. Ang mga brakes naman nito sa front and rear ay pareho ng naka-disc type. Naka-ventilated disc sa front at ordinary disc type naman sa rear. Nagbibigay dito ng pinakapangunahing safety features natin, lalo na kung biglaan nating ihihinto ito para hindi mabangga. At panigurado mga kaibigan, ang handling na manubela nito o maneuver ay halos katulad lamang din ng Mitsubishi Expander. Hindi ganun kabigat dahil hindi rin naman ito ganun kalaki na klase. Ang maganda pa dito, ang steering type nito ay naka-electric power na rin, kaya madali at magaang ang handling talaga. Meron din itong adjustable steering column at naka-rack and pinion. Pagdating naman sa dimension, meron itong haba na 439 cm at kabuuang lapad na 181 cm. Ang taas nito ay nasa 166 cm. Kasing taas lamang ito ng Mitsubishi Expander, pero mas maikli ang haba nito sa Mitsubishi Expander. Meron itong bigat na 1,235 kg at ground clearance na 19.3 cm. Dito sa bansa ay kalalabas lamang ng Mitsubishi X-Force mga kaibigan. Kung gusto nyong malaman ng iba pang detalye tungkol sa presyo nito, pwede nyo akong i-PM o i-message sa aking Facebook page o Oblis Collection para malaman na rin natin kung magkano ang magiging monthly at down payment kung sakaling ipapasok mo sa hulugan. Ang kasalukuyang presyo nito mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 1,367,000 pesos hanggang sa pinaka-top variant nito na may kabuuang presyo naman na 1,587,000 pesos.